Walang kuwentang may amoy bukid. Sino ka para pumarito? Napakawalang hiya mo. Ang boses na iyon ay umalingaw sa hagdanan ng fire exit ng hotel. Ang ulo ko ay umikot ng walang kalaban-laban. Ang pisngi ko ay parang sinunog sa tindi ng init. Nalaslas ang labi ko at umagos ang dugo. Ang kamay kong ito na kumayod habang buhay para sa aking anak ay nanginginig habang hinihipo ang aking namamagang pisngi. Ang nasa harapan ko ay ang asawa ng anak na pinaghirapan kong buhayin, isang manugang na 32 taong gulang ang sumampal sa kanyang biyenan na 22 taong gulang. At ginawa niya iyon sa harap mismo ng aking anak. Tinitigan niya ako, may tingin na parang palakol, at nagsalita. Ang mga salita niya ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Hindi siya tumigil doon. Hinila niya ang aking damit at itinulak ako patungo sa pintuan ng fire exit. Kasal ng kapatid ko ito. Hindi ito lugar para sa isang pulubing matanda na tulad mo. Umalis ka na. Ang anak ko, ang anak na pinag-aral ko, pinadala ko sa ibang bansa at pinakasalan sa benta ko ng lugaw tuwing madaling araw, ay nakatayo sa likuran, nakalingon. Wala siyang imik, kahit nakikita niya ang duguan kong labi. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang pinalaki ko ay hindi anak, kundi isang halimaw. Ang tiniis ko ay hindi kabutihan, kundi isang sakit. Sige. Ngayon, ituturo ko kung sino talaga ang may amoy bukid at kung sino ang tunay na may-ari ng hotel na ito. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Mag-ingat po kayo at laging maging masaya. Kumusta po? Ako si Aling Rosa, 72 taong gulang. Ang ibabahagi ko sa inyo ay kung paano humawak ng espada ng paghihiganti ang isang ina na naglaan ng buong buhay niya para sa kanyang anak. Alam ng mga tao na ako ay isang mahinang matanda na nagtatanim lamang ng gulay sa isang liblib na bahagi ng Bulacan. Mag-ingat po kayo at laging maging masaya. Maging ang manugang ko, ang kanyang pamilya, at lalo na ang anak ko ay naniniwala rito. Ngunit may isang katotohanan na hindi nila alam. Ako ang chairwoman ng grupo ng Pista't Yaman, isang korporasyon na may asset na 6.5 bilyong piso. Ako ang may-ari ng 12 hotel sa buong bansa. Ngayon, ikukuwento ko kung bakit ako namuhay sa ganitong kasinungalingan. Isang simpleng kubo sa labas ng Bulacan. Iyan ang lugar kung saan ako nagtago sa loob ng 10 taon. Tuwing araw, bago pa tumilaok ang manok, bumabangon na ako. Nagdadamit ako ng lumang duster at pambahay na may putik at patungo sa aking taniman. Pinupunasan ko ang hamog sa dahon ng letsugas. Pinipitas ang mga sibol ng sili. At muling itinatayo ang suporta ng kamatis. Walang duda, isa akong karaniwang lola sa probinsiya. Tinatawag ako ng mga kapitbahay na Lola Rosa. Kilala ako bilang isang simpleng matanda na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa bawat abuloy na gulay. Ngunit pagkatapos ng trabaho sa bukid, nagiging ibang tao ako. Kinukuha ko ang bago kong smartphone mula sa bulsa ng aking apron. Ang lumalabas sa screen ay mga stock graph at settlement document. Itinitigil ko ang paggamit ng aking malalim na dialekto at tumatawag ako sa aking matalas na Tagalog. Ginoong Ruel, dalhin mo ulit ang price list ng materyales para sa remodeling. May kulang na 3%. Pagkatapos ng tawag, bumabalik ako sa pagiging lola sa probinsiya. Ginagawa ko ang dalawang buhay na ito sa loob ng 10 taon. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ko sinimulan ang kasinungalingang ito. Nangyari ito 10 taon na ang nakakaraan. Panahon iyon ng mabilis na pag-unlad ng aking negosyo. Nagtayo ako ng hotel chain sa buong bansa at lumawak sa food distribution. Ang pera ay dumaloy na parang baha. Ngunit napagtanto ko na ang perang iyon ang sumisira sa aking anak. Ang anak kong si Marco ay inuuna ang paglilibang, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan at halos hindi na nag-aaral sa kolehiyo. Gumagastos siya ng milyon-milyon sa kanyang mga kaibigan at nagpipilit na first class lang ang tiket sa ibang bansa. Naniniwala siya na dahil mayaman ang kanyang ina, magiging madali ang kanyang buhay. Nagdesisyon ako. Upang palakihin ang aking anak, kailangan niya ng pagsubok. Kaya nag-imbento ako ng kasinungalingan. Nalugi ang negosyo, hinahabol ako ng mga nagpapautang. Kailangan kong magtago sa probinsiya. Ang anak ko,
na naniwala sa kasinungalingan, ay nagpakita ng mukhang gumuho ang mundo noong una. Ngunit hindi nagtagal, umangkop din siya. Nagsimula siyang mabuhay sa tulong ng pamilya ng kanyang asawa. Inaasahan ko na magsisimula siya sa sarili niyang pagsisikap, ngunit iba ang pinili niya. Pumasok siya sa kumpanya ng biyenan niya, bumili ng apartment gamit ang pera ng pamilya ng asawa niya at unti-unting lumayo sa akin. Sa panahong iyon, pumasok ang aking manugang, isang babaeng 22 taong gulang na nagngangalang Bea. Mula pa sa simula, may masamang kutob na ako, malamig ang kanyang tingin. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay puno ng paghamak. Ipinakilala ako ng aking anak bilang isang mahirap na matanda mula sa probinsiya, kaya natural lang na minamaliit ako ng aking manugang. Ngunit hindi ko akalain na aabot sa ganito ang paghamak niya. Mula pa sa simula ng kanilang kasal, itinuring akong basura ng aking manugang. Wala siyang tawag tuwing Mother's Day o pista. Kung ako man ang unang tumawag, binaba niya ang telepono na parang abala. Ganoon din kapag tumawag ako sa telepono ni Marco. Si Marco ay laging abala sa pag-iingat sa pamilya ng kanyang asawa. "Mama, tatawag na lang ako mamaya?" Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Nagtiis ako. Medyo magtiis pa ako hanggang sa makahanap ng sariling puwesto ang anak ko. Nagtiis ako sa loob ng 10 taon. Ngunit, tumawag ang manugang ko noong araw na iyon. Hindi siya karaniwang tumatawag. Natuwa ako at sinagot ko ang telepono. Ngunit malamig ang boses niya. "Mama, alam niyo po, kasal ng kapatid ko sa linggong ito, hindi ba? Huwag po kayong pumunta." Sa sandaling iyon, nagduda ako sa aking pandinig. Kasal ng hipag niya iyon. Natural lang na pumunta ang biyenan. Ngunit matigas ang manugang ko. "Hindi po kayo bagay. Nakakahiya po kami kapag pumunta kayo." Nawalan ako ng salita. Sinubukan ko pa ring magsalita. "Pero kasal ng pamilya iyan. Paano naman?" Ngunit pinutol niya ang aking sinabi. "Ay, may amoy bukid po kayo, di ba? Magpadala na lang po kayo ng pera sa account, ibitin ko na po." Tut! Naputol ang tawag. Matagal akong nakatitig sa kawalan. Parang may nawala sa isang bahagi ng aking dibdib. Alam ba ninyo kung saan gaganapin ang kasal na iyon? Sa aking hotel? Ang hotel na binili ko ang lupa. 20 taon na ang nakakaraan. Ako ang nagdisenyo at ako ang nag-interview sa bawat empleyado. Ngunit, ako, ang may-ari ng hotel, ay sinabihang huwag pumunta at itinuturing pa akong mahirap na matanda na nagtatanim lang sa probinsiya. Sa sandaling iyon, parang may naputol sa loob ko. Ang tali ng pagtitiis na hinawakan ko sa loob ng 10 taon ay naputol. Nagdesisyon ako. Sa pagkakataong ito, hindi ako mananahimik. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata. Gusto kong makita kung paano sila kumilos sa loob ng aking hotel. Kinabukasan ng umaga, dumating si Ginoong Ruel Manager, Choi, na nagmamaneho sa maalikabok na kalsada ng probinsiya. Huminto ang itim na luxury sedan sa harap ng kubo. Si Ginoong Ruel ang pangalawang pinuno ng aking grupo. Siya ang general manager ng hotel at ang aking kanang kamay. Dala ang briefcase niya. Umakyat siya sa veranda. Pinunasan ko ang aking maruming kamay at pinirmahan ang mga settlement paper gamit ang fountain pen. Nagtanong si Ginoong Ruel ng may pag-iingat. "Chairwoman, sigurado po ba kayo na pupunta kayo sa ganyang kasuotan? Naghanda po ako ng VIP room?" Umiling ako. Hindi ko kailangan ng VIP room. Maghanda ka lang ng isang delivery truck. Iyon, panghatid ng pagkain. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung paano kumilos ang mga daga sa loob ng aking bahay. Naintindihan ni Ginoong Ruel ang aking ibig sabihin at tumango siya. "Opo, Chairwoman. Aayusin ko po ang lahat." Kinuha niya ang mga papeles at umalis. Naiwan akong nag-iisa at tinawagan ko ang aking anak. Mahaba ang ring. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, sinagot ng anak ko ang telepono. Nagmamadali ang boses niya. "Ma, abala ako ngayon. Abala sa paghahanda ng kasal ng bayaw. Tatawag na lang ako mamaya." Sinubukan kong magsalita. "Marco, ang kasal." Ngunit pinutol niya ako. "Ma, patawad, pero talagang abala ako. Kailangan ko nang ibitin." Tut! Naputol na naman ang tawag. Napabuntong hininga ako. Puno ng pait ang aking dibdib. Ngunit kasabay nito, tumindi ang aking determinasyon. "Sige, tingnan natin.
Sinadya kong dagdagan ang dumi sa ilalim ng aking kuko. Isinuot ko ang pinakaluma kong damit. Hindi na ito simbolo ng kahirapan. Ito ay disguise para ilantad ang tunay nilang pagkatao. Isang paint para ipakita ang tunay na mukha sa likod ng maskara. Dumating ang araw ng kasal. Sumakay ako sa delivery truck ng pagkain at dumating sa hotel. Pumasok ako hindi sa main entrance, kundi sa pinto ng mga empleyado. Hiniling ko sa delivery driver na samahan ako hanggang sa kusina. Abala ang kusina ng hotel. Nagmamadali sila sa paghahanda para sa kasal. Nagtago ako sa isang sulok at sinuri ang mga pagkain. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang premium na karne ng Batangas na dapat nasa refrigerator ay wala. Sa halip, may nakatambak na mura at frozen na karne. Nakinig ako. Narinig ko ang bulungan ng mga kitchen helper. Ang host daw, nagtipid ng sobra at nagpatawad ng presyo ng pagkain. Kaya pinalitan ng murang karne. Mukha lang mayaman, pero wala palang pera. Kinuyom ko ang aking kamao. Nag-uudyok ng pandaraya si Ginoong Ben Park Tae-soo para makatipid. Sa aking hotel, pinapakain niya ng murang karne ang aking mga bisita. Umapaw ang galit ko. Ngunit nagtimpi ako. Hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan kong makita ang mas malaking larawan. Umalis ako sa kusina at nagtungo sa function hall. Habang naglalakad sa koridor, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Boses iyon ni Ginoong Ben. Napapaligiran siya ng mga bisita at malakas siyang nagsasalita. Kawawa ang manugang namin. Dahil sa inang nagtatago sa utang, kami na halos ang nagpapakain sa kanya. Tumawa ang mga bisita. Nakatayo ako sa sulok ng koridor at pinanood ang eksenang iyon. Pakiramdam ko, gumuho ang aking dibdib. Ang dahilan kung bakit ako nagtago sa loob ng 10 taon ay nagiging katuwaan. Ngunit mas nakakagulat ang sumunod. Dumaan ang manugang kong si Bea kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakasuot siya ng puting designer dress na sinabi niyang galing pa sa Paris. Narinig ko siyang nagsasalita sa kanyang mga kaibigan. Sinabihan ko si Lola, wag nang pumunta. Nakakahiya lang kung pupunta pa ang baliw na matanda na iyon. Nagsitawanan ang kanyang mga kaibigan. Kinuyom ko ang aking kamao. Hindi ko na kaya pang magtiis. Nagpakita ako sa harap ni Bea. Nang makita niya ako, natigilan ang mukha niya. Lumingon siya sa paligid at bigla akong hinila patungo sa fire exit. Malamig at madilim ang hagdanan ng fire exit. Pagsara ng pinto, sinigawan niya ako. Nabaliw na ba kayo? Saan kayo nanggaling? Tumingin siya sa suot ko. Sumagot ako sa mababa ngunit matigas na boses. Kasal ng hipag ng aking anak. Hindi ba natural lang na pumunta ang biyenan? Ngumiti siya ng may pag-iinsulto. Natural? Tingnan mo ang suot mo. Ang mga kuko mong may putik. Nakakadiri. Paano tayo magkakasama sa isang lugar? Idinagdag ko pa ang isang salita. At, nasa aking gusali ako. Hindi ko kailangan ang permiso mo. Lumalaki ang mata ni Bea. Ano? Iyong gusali? Talagang nabaliw ka na. Nandito ka para manguha ng pera, di ba? Sa sandaling iyon, umangat ang kamay ng aking manugang. Hindi ako umiwas. Slap! Umalingaw-ngaw ang tunog sa fire exit. Ang pisngi ko ay nag-init na parang sinunog. Nalaslas ang labi ko at umagos ang dugo. Nilingon ang ulo ko at nanatili ako roon. Hindi pa siya huminto. Itinulak niya ako at sumigaw. Umalis ka na agad. Masisira mo ang kasal ng kapatid ko. Naintindihan mo? Doon, bumukas ang pinto ng fire exit. Tumakbo papasok ang anak kong si Marco. Tiningnan ko siya. Gamit ang duguan kong labi at namamagang pisngi, tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. Nagulat siya nang makita ang mukha ko. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay parang balisong na tumusok sa aking dibdib. Ma, pakiusap, umalis na po kayo. Magagalit po si Papa, biyenan, kapag nalaman niya. Tiningnan ko ang mata ng aking anak. Wala roon ang pag-aalala, galit o pagsisisi. Tanging takot lamang. Isang duwag na takot na mabubuking siya sa pamilya ng asawa niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang anak na hinintay ko sa loob ng 10 taon ay matagal nang umalis sa aking tabi. Ngumiti ng panalo ang manugang ko. Tinalikuran ako ng anak ko at tumingin sa dingding. Naiwan akong nag-iisa sa hagdanan ng fire exit. Nag-aapoy ang pisngi ko, ngunit ang dibdib ko ay kasing lamig ng yelo. Ngunit hindi ako umiyak. Sa halip,
Nagdesisyon ako. Tapos na ang huling pagtitiis ko bilang isang ina. Ngayon, oras na para magbigay ng hatol bilang isang chairwoman. Pinunasan ko ang dugo sa halip na luha. Kinuha ko ang smartphone sa bulsa ko at nagpadala ng text kay Ginoong Ruel. Maghanda ka, magsisimula na. Agad na dumating ang sagot ni Ginoong Ruel. Opo, chairwoman. Handa na po ang lahat. Umakyat ako sa hagdanan ng fire exit at nagtungo sa lobby. Tuloy-tuloy ang kasal. Nagtatawanan at nagkukuwentuhan ang mga bisita. Nakatayo si Ginoong Ben sa gitna at nagbibigay ng toast. Naglalasap ng champagne si Bea kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang nakakilala sa akin. Ang matanda mula sa probinsiya na nakasuot ng maruming duster ay hindi pumasok sa kanilang paningin. Nakatayo ako sa isang sulok ng lobby at pinanood sila. Sa aking hotel, gamit ang perang ipinahiram ko, ginuguluhan nila ang aking anak habang nagpa-party sila. Ngumiti ako ng tahimik. Malapit nang magbago ang lahat. Malalaman nila kung sino ang matanda na tinawag nilang may amoy bukid at kung sino ang tunay na may-ari ng hotel na ito. Naglakad ako sa gitna ng lobby. Nakita ako ni Bea. Ang mukha niya ay napuno ng galit. May ibinulong siya sa kanyang mga kaibigan. Sinundan ako ng tingin at nagbulungan ang kanyang mga kaibigan. Mabilis na lumapit sa akin si Bea. Hindi ka pa rin umaalis? Gusto mo bang tawagin ko ang security para kaladkarin ka? Hindi ako sumagot. Sa halip, tinitigan ko ng diretso sa mata si Bea. Naramdaman siguro niya ang kakaibang aura ko dahil saglit siyang natigilan. Ngunit mabilis siyang nagpatuloy. Kung ganyan ang biyenan, ganyan din ang anak. Talagang nakakadiri. Doon, lumapit si Ginoong Ben. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at umismid. Aba, sino ito? Ang biyenan na nagtatago sa probinsiya. Bakit ka nandito? Nandito ka para manguha ng pera? Nagsitawanan ang mga bisita. Sumenyas si Ginoong Ben sa security. Oy, kaladkarin ninyo palabas ang pulubing matanda na ito. Tawagin ang pulis. Pinalibutan ako ng mga security guard. Itinuring nila akong kriminal. Kinukuha ng mga bisita ang kanilang smartphone at nagkuha ng video. Nginisiyan ako ni Bea mula sa likuran. Nakatayo naman ang anak ko sa sulok. Nakayuko. Hinawakan ng security team leader ang braso ko. Lola, lumabas na po kayo. Huwag na po kayong magpapahiya. Tiningnan ko ang mukha ng team leader. Siya ay empleyado na ako mismo ang nag-interview. Bahagya akong nagbago ng tindig. Ang nakakubang likod ko ay tumuwid. Lumaki ang mata ng team leader. Sandali akong huminto sa harap ng revolving door. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Nagsalita ako sa perpektong Tagalog. Mga Ginoo, tingnan ninyong mabuti ang mukha ko. Sa sandaling iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa buong hotel. Binalot ng dilim ang lobby. Sumigaw ang mga tao. Nagsimulang magkagulo sa paligid. Ngumiti ako sa dilim. Sa wakas, nagsisimula na. Malapit nang lumuhod ang manugang na sumampal sa akin at tumawag sa akin na may amoy bukid. Sinakop ng dilim ang lobby. Sumigaw ang mga tao sa paligid. Nagkakabangga-banggaan ang mga bisita. Nabagsak ang mga champagne glass at nagkahiwa-hiwalay. Sinira ng matinis na sigaw ni Bea ang katahimikan. Sumigaw si Ginoong Ben. Ano? Brownout? Buksan ninyo agad ang ilaw. Ngunit walang sumasagot. Ang buong hotel ay nalubog sa dilim. Ngumiti ako sa dilim. Hindi aksidente ang brownout na ito. Ito ay production na inihanda ko. Pinatay ni Ginoong Ruel ang kuryente matapos kong magbigay ng hudyat. Nagsimula akong gumalaw sa dilim. May humawak sa aking braso. Si Ginoong Ruel iyon. Inakay niya ako patungo sa employee passage. Naglakad kami ng tahimik sa koridor. Nakahinto ang elevator, ngunit bukas ang fire escape. Bumulong si Ginoong Ruel. Chairwoman, dito po kayo. Kumpleto na po ang lahat ng paghahanda. Sinundan ko siya sa hagdanan. Magaan ang aking mga hakbang. Kumabog ang aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ang sandali para ibuhos ang galit na kinimkim ko sa loob ng 10 taon ay papalapit na. Nagpapatuloy ang kaguluhan sa lobby. Sinubukan ng security team na pakalmahin ang mga bisita gamit ang mga flashlight, ngunit walang epekto. Nanginginig sa takot ang mga tao, kumikislap ang liwanag ng mga cellphone sa iba't ibang sulok. Nakaupo si Bea sa sahig at umiiyak. Natalsikan ng champagne ang kanyang designer dress. Galit na sinisigawan ni Ginoong Ben ang mga empleyado ng hotel.
Ano ba itong ginagawa ninyo? Brownout sa kasal ng anak ko? Ngunit tahimik lang ang mga empleyado. Parang may hinihintay sila. Galit na galit si Ginoong Ben, ngunit hindi nangyayari ang gusto niya. Pinanood ko sila ng palihim. Mula sa bintana ng employee passage, nakikita ang lobby. Tinitigan ko ang kanilang mga naguguluhang mukha at sinabi sa aking sarili, "Teka lang, ang tunay na sorpresa ay magsisimula pa lang." Iniabot ni Ginoong Ruel ang isang briefcase sa akin. Sa loob ay may formal attire, isang itim na silk suit, pearl necklace, at lahat ng dokumento na magpapatunay sa aking pagkatao. Hinubad ko ang aking duster na may putik. Hinubad ko ang lumang t-shirt. Inalis ko ang balat ng matanda sa probinsiya. At muli akong ipinanganak sa isang bagong anyo. Sa salamin, may isang babae na may kapangyarihan at authority ng isang asset owner na nagkakahalaga ng 6.5 bilyong piso. Sabi ni Ginoong Ruel, "Chairwoman, handa na po ba kayo?" Tumango ako. Inayos ko ang aking buhok at isinuot ang pearl necklace. Itinuwid ko ang aking nakakubang likod. Nagbago ang aking tingin. Ngayon, hindi na ako ang lola sa probinsiya. Ako ang chairwoman ng grupo ng Pista't Yaman. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Inutusan ko si Ginoong Ruel. Ngayon, i-play mo ang video at buksan ang ilaw. Nagbigay ng utos si Ginoong Ruel sa kanyang two-way radio. Pagkatapos ng ilang sandali, lumiwanag ang malaking LED screen sa lobby. Sa gitna ng dilim, nagulat ang mga tao at lumingon. Nagsimulang umikot ang isang video sa screen. Ito ang video ng panayam para sa pang-20 taon na anibersaryo ng grupo ng Pista't Yaman. Sa screen, may isang babae na nakasuot ng elegant suit. Nagsasalita siya ng may kumpiyansa. Nagsimula ako sa wala at narating ko ang posisyong ito. Ang negosyo na nagsimula sa pagbebenta ng lugaw tuwing madaling araw ay lumaki na ngayon bilang isang grupo na nagpapatakbo ng 12 hotel sa buong bansa. Ang mukha ng babae sa screen ay nag-close up. Naglabas ng buntong hininga ang mga bisita. Ang mukha ng babae sa screen ay kapareho ng mukha ng matanda sa probinsiya na sinubukan nilang palayasin kanina. Lumabas ang caption sa ibaba ng screen. Chairwoman ng grupo ng Pista't Yaman, Aling Rosa. Total asset, 6.5 bilyong piso. Nagkagulo ang lobby. Nagtinginan ang mga bisita sa isa't isa. Nakatingala si Bea sa screen habang nakaupo sa sahig. Namutla ang mukha niya. Napatulala si Ginoong Ben, nakanganga. Si Marco ay humilig sa dingding, nanginginig. Pagkatapos, sabay-sabay na bumukas ang lahat ng ilaw sa lobby. Bumuhos ang nakakasilaw na liwanag, at ang revolving door ay dahan-dahang umikot. Sa likod ng revolving door, lumitaw ang isang babae. Nakasuot ng itim na suit, may pearl necklace, at tuwid ang tindig. Si Ginoong Ruel ang sumusunod sa kanya. Wala na ang bakas ng matanda sa probinsiya. Naglakad ako patungo sa gitna ng lobby. Ang tunog ng high heels ko ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. Lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Huminto ako sa harap ni Ginoong Ben. Ang kanyang mukha ay naging kulay lupa. Nagsalita ako. "Nagulat ba kayo sa brownout? Sa hotel ko, kaya pinatay ko ang ilaw." Tahimik ang lobby. Walang nakapagsalita. Hinawakan ng mga bisita ang kanilang hininga at pinanood ang sitwasyon. Sinubukan ni Bea na tumayo mula sa sahig, ngunit naupo ulit siya. Parang nanghina ang kanyang mga binti. Hindi ko siya tiningnan. Hindi pa ito ang tamang oras. May mas kailangan akong harapin. Kinuha ko ang isang sobre at itinapon sa harap ni Ginoong Ben. Kumalat ang mga papeles sa sahig. Kinuha ni Ginoong Ben ang mga papeles nang nanginginig ang kamay. Mas lalo siyang namutla. Nakasulat sa mga papeles ang lahat ng detalye ng perang hiniram niya. Investment fund, private loan, interest arrears. Ang lahat ng perang iyon ay nagmula sa investment company ko. Sinabi ko, "Ginoong Ben, o sige, Ginoong Ben. Ang 50 milyong piso na hiniram mo mula sa aking investment company ay may 6 na buwang arrears sa interes." Nanginginig ang labi ni Ginoong Ben. Hindi siya makapagsalita. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. "May utang pala siya?" sabi niya. "Construction company owner siya? Ano? Walang laman pala?" Ang reputasyon ni Ginoong Ben ay bumagsak sa lupa. Hindi ako huminto doon. Sumenyas ako kay Ginoong Ruel. Nagpakita si Ginoong Ruel ng isa pang screen sa LED board. Ito ay CCTV video mula sa kusina. Sa screen,
Nakita ang mga frozen imported meat sa halip na premium Batangas beef at tumunog ang usapan ng mga kitchen helper. Ang host daw, nagtipid ng sobra at nagpatawad ng presyo ng pagkain, kaya pinalitan ng murang karne. Nagkagulo ang lobby. Nagtinginan ang mga bisita sa isa't isa. Peke ang kinain natin? Niloko tayo ni Ginoong Ben para makatipid? Namula ang mukha ni Ginoong Ben. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit wala siyang masabi sa harap ng ebidensya. Malamig akong nagsalita. Sa aking hotel, gamit ang perang hiniram mula sa akin. Sinisira ninyo ang aking anak at niloloko ang mga bisita gamit ang murang karne. Ito ba ang antas na sinasabi ninyo? Bumagsak ang tuhod ni Ginoong Ben. Napaupo siya sa sahig. Nagsimula siyang magdasal. Magkuyom ang kamay. Mama, hindi. Chairwoman, nagkasala po ako ng matindi. Kahit isang beses lang po. Patawarin po ninyo ako. Tiningnan ko siya. Ang lalaki na nangutya at nag-insulto sa akin sa loob ng 10 taon ay nakaluhod na ngayon. Ngunit hindi pa ako nasiyahan. May iba pa akong kailangang bigyan ng hatol. Lumingon ako at tiningnan ang aking manugang na si Bea. Nakaupo siya sa sahig, nanginginig. Namumutla ang kanyang mukha na parang puting papel. Ang designer dress na galing sa Paris ay lukot at marumi, nawala ang kanyang kagandahan. Dahan-dahang akong lumapit sa kanya. Ang tunog ng aking high heels ay umalingaw-ngaw sa bawat hakbang. Sinubukan ni Bea na umurong, ngunit nasa dingding na siya. Huminto ako sa harap niya. At itinuro ko ang bakas ng sampal sa aking pisngi. Pula pa rin ito at namamaga. Natuyo na ang dugo sa aking labi. Tahimik akong nagtanong. Hija, ano ang sinabi mo kanina? Nanginginig ang labi ni Bea. Hindi siya makasagot. May amoy bukid na hampas lupa, hindi ba? Iyon ang sinabi mo. Ang mata ni Bea ay napuno ng takot. Umiling siya. Biyenan, hindi po. Nagkamali lang po ako sandali. Ngunit wala akong intensyon na makinig sa kanyang paliwanag. Matigas akong nagsalita. Lumuhod ka. Lumalaki ang mata ni Bea. Nagpakita siya ng mukhang hindi makapaniwala. Hinawakan ng mga bisita ang kanilang hininga. Nagsimulang mag-video ang mga taong may smartphone. Nag-aalangan si Bea. Ang kanyang pagmamataas ay tumanggi na lumuhod. Malamig akong nagsalita. Kung hindi ka luluhod, sisingilin ko ang 50 milyong piso ngayon din at idedemanda ko ang iyong ama sa fraud. Sisirain ko ang kasal na ito. Gumulo ang mukha ni Bea. Tumingin siya sa kanyang ama. Si Ginoong Ben ay nakaluhod na sa sahig at nakayuko. Napagtanto niya na wala siyang matatanggap na tulong mula rito. Tumingin si Bea sa kanyang asawa, si Marco. Ngunit si Marco ay nakatayo sa dingding, nakayuko. May luha sa kanyang mata, ngunit wala siyang sinabi. Nag-iisa si Bea. Walang sinumang tutulong sa kanya. Muli akong nagsalita. Wala nang oras. Lumuhod ka ngayon din. Dahan-dahang yumuko ang binti ni Bea. Ang kanyang Parisian dress ay humahatak sa sahig. Lumuhod siya sa harap ko at idinikit niya ang kanyang noo sa sahig. Naglabas ng buntong hininga ang mga bisita. Patuloy na kinukuha ng mga smartphone camera ang eksenang iyon. Tiningnan ko ang aking lumuhod na manugang. Ang babae na tumawag sa akin na may amoy bukid kanina ay nakayuko na sa aking paanan. Tahimik akong nagsalita. Ang bakas ng sampal na ito, tandaan mo habang buhay, umalog ang balikat ni Bea. Parang malapit na siyang umiyak, ngunit hindi na ako nagbigay ng pansin sa kanya. Tiningnan ko ang aking anak na si Marco. Nakasandal siya sa dingding. Basang-basa ang mukha niya sa luha. Nang magtama ang tingin namin, yumuko siya. Dahan-dahang akong lumapit sa kanya. Nanginginig ang boses ni Marco. Ma, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ay. Pinutol ko ang kanyang sinabi. Hindi ang aking pagkatao ang hindi mo alam. Ang pagkaduwag mo ang hindi mo alam. Umagos ang luha mula sa mata ni Marco. Gumuho siya at naupo sa harap ko. Ma, patawarin mo ako. Nagkamali po ako ng matindi. Tiningnan ko ang aking anak. Sumasakit ang aking dibdib. Ngunit hindi ito dahil sa awa, dahil sa pagkadismaya. Ang anak na pinalaki ko sa buong buhay ko ay tinalikuran ang kanyang ina nang masampal ito para lang hindi siya mapansin ng pamilya ng asawa niya. Tahimik akong nagsalita. Mula ngayon, tapos na ang koneksyon mo sa pamilya ng asawa mo at kailangan mong magsimula ulit mula sa ibaba. Tumango si Marco. Wala na ang pagdadahilan sa kanyang mata. Tanging pagsisisi na lang. Huling tiningnan ko ang lobby.
Nakayuko si Ginoong Ben sa sahig, humihingi ng tawad. Umiiyak si Bea habang nakaluhod. Kinukuha ng mga bisita ang lahat ng eksenang iyon gamit ang kanilang smartphone. Tumango ako kay Ginoong Ruel. Naglakad ako patungo sa revolving door. Ang tunog ng high heels ko ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Narinig ko ang pagmamakaawa ni Ginoong Ben sa likod ko. Ngunit hindi ako lumingon. Tinulak ko ang revolving door at lumabas. Sa labas, may kotse na naghihintay, inihanda ni Ginoong Ruel. Bago ako sumakay, tumingala ako. Ito ang hotel na ako mismo ang nagdisenyo, bumili ng lupa, at nagtayo sa loob ng 20 taon. Ngayon, sa hotel na ito, tinawag akong may amoy bukid. Nasampal ako, sinabihan akong umalis. Ngunit sa huli, nabawi ko ang aking puwesto. Sumakay ako sa kotse. Umupo si Ginoong Ruel sa driver's seat. Dahan-dahang umandar ang kotse. Habang tinitingnan ko ang hotel na papalayo, naisip ko, nagsisimula pa lang ito. Ngayon ay simula pa lang. Kailangan kong imbestigahan ang kumpanya ni Ginoong Ben. Kailangan kong ilantad ang mga ginawa ni Bea sa mundo. At higit sa lahat, kailangan kong patayuin muli ang aking anak. Tumingin ako sa labas ng bintana. Lumulubog na ang araw. Ngunit sa aking dibdib, may isang bagong umaga na sumisikat. Tapos na ang 10 taong pagtitiis. Ngayon, oras na para mamuhay sa sarili kong paraan. Umalis ang kotse sa lungsod. Pumikit ako. Ang mga pangyayari kanina ay sumagi sa aking isip. Ang sandali na sinampal ako ng manugang ko. Ang sandali na tinalikuran ako ng anak ko. At ang sandali na lumuhod ang manugang ko sa harap ko. Ang lahat ng sandaling iyon ay konektado sa iisang tali. Habang umaalis ang kotse sa lungsod, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay dumadaloy sa dilim na bumabalot sa kalsada. Ngunit ang aking puso ay nagniningning. Ang galit na pinigilan ko sa loob ng 10 taon ay sa wakas ay sumabog, ngunit hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito, maingat na nagsalita si Ginoong Ruel. Chairwoman, kumalat na po ang video na kinunan sa lobby ng hotel sa internet. Tumango ako. Inaasahan ko na iyon. Nakita ko na nagkuha ng video ang mga bisita gamit ang kanilang smartphone. Ang eksena na nakaluhod si Bea sa harap ko. Ang eksena na humihingi ng tawad si Ginoong Ben. Ang lahat ng iyon ay ilalantad sa mundo. Inutusan ko si Ginoong Ruel. Suriin ulit ang kalagayan ng pananalapi ng construction company ni Ginoong Ben at simulan ang proseso ng pagkuha ng 50 milyong piso. Sumagot si Ginoong Ruel ng opo. Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Ngayon, magsisimula na ang formal na paglilinis. Nang gabing iyon, hindi ako bumalik sa kubo sa Bulacan. Sa halip, nagtungo ako sa headquarters ng grupo sa Maynila. Doon, ang aking opisina. Isang lugar na pinamahalaan ni Ginoong Ruel sa loob ng 10 taon, ngunit ako na ang gagamit simula ngayon. Sumakay ako sa elevator at umakyat sa tuktok na palapag. Mula sa bintana, nakita ang night view ng Maynila. Ang mga kumikislap na ilaw ay parang mga hiyas. Umupo ako sa desk at binuksan ang mga papeles. Ito ang detalye ng 50 milyong piso na ipinahiram ko kay Ginoong Ben. Humingi siya ng tulong dahil kailangan niya ng pondo para sa kanyang construction business. Siyempre, ipinahiram ko ang pera sa ilalim ng pangalan ng aking investment company. Itinatago ang aking tunay na pagkatao. Walang kaide-ideya si Ginoong Ben na ako ang tunay na may-ari ng investment company na iyon. Akala niya, ako ay isang mahirap na biyenan na nagtatanim lang sa probinsiya. Habang binabalik-balikan ko ang mga papeles, kinumpirma ko ang kalagayan ng pananalapi ni Ginoong Ben. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa aking inaasahan. Ang kanyang construction company ay nalulugi na. May mga bakas na humiram siya ng pera sa iba't ibang lugar. Hindi niya rin mabayaran ng maayos ang interes. Mukha lang siyang mayaman sa labas, ngunit bulok na ang loob. Ngumiti ako ng mapait. Ipinagkatiwala ko ang aking anak sa ganitong pamilya. Masyado akong matagal na nagtago. Masyado akong matagal na nanood lang. Ngayon, oras na para kumilos ako mismo. Kinabukasan ng umaga, tinawag ko si Ginoong Ruel. Binigyan ko siya ng iba't ibang utos. Una, opisyal na ipaalam ang claim collection laban sa construction company ni Ginoong Ben. Ipaalam na kung hindi niya mababayaran sa loob ng itinakdang oras, magsasagawa ako ng legal action. Tumango si Ginoong Ruel at nagtala.
Nagpatuloy ako sa pagsasalita. At alamin mo kung paano naiulat sa media ang nangyari sa lobby ng hotel kagabi. Kinuha ni Ginoong Ruel ang tablet niya at ipinakita sa akin. Marami nang lumalabas na balita sa iba't ibang online media, headlines na nakakainteres. Chairwoman na may 100M pisong asset, sinampal ng manugang at naghiganti. Abusadong manugang, lumuhod sa harap ng biyenan. Nakakagulat na, pagkatao ng mayamang biyenan. Bawat balita ay may libu-libong comment. Karamihan ay sumusuporta sa akin. Sinuri ko ang mga balita at nagtanong, nalantad na ba ang pagkakakilanlan ni Miss Bea? Tumango si Ginoong Ruel. Opo, kumalat na po ang kanyang pangalan at mukha. Ibinahagi po ang video ng pang-aabuso sa maraming community. Saglit akong nag-isip. Si Bea ay magtataglay na ng label na iyon habang buhay. Ang isang beses na ma-post sa internet ay hindi na mawawala. Ngunit hindi ako naawa. Dahil sa ginawa niya sa akin, ito ay nararapat lang na kapalit. Nagtanong ako kay Ginoong Ruel. Ano ang ginagawa ni Marco? Sumagot si Ginoong Ruel. Ang inyong anak po ay nasa lobby ng headquarters kaninang umaga. Gusto po niyang makipagkita sa inyo, Chairwoman. Tumango ako. Papasukin mo. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok si Marco sa opisina. Iba ang itsura niya kumpara kagabi. Nakasuot siya ng ordinaryong shirt at pants sa halip na mamahaling suit. May bakas na hindi siya natulog buong gabi. Pula ang kanyang mata at payat ang kanyang pisngi. Tumayo siya sa harap ko ng matagal at hindi nagsasalita. Hindi ako nagsalita muna. Naghintay ako na siya ang maunang magsalita. Nagsalita si Marco nang nanginginig ang boses. Ma, magdidiborsyo na po kami. Hindi nagbago ang aking ekspresyon. Tapos, maikli kong sagot. Yumuko si Marco. Aayusin ko na po ang lahat kay Bea at sa pamilya niya. Ipapasa ko na po ang papeles ng diborsyo ngayon din. Saglit akong natahimik. At nagtanong, gusto mo bang gawin iyan? O pinilit ka lang ng sitwasyon? Tumingala si Marco. May luha sa kanyang mata. Sasabihin ko po ang totoo. Noong una, wala po akong choice. Nang gumuho ang kumpanya ni Papa, Bienan, at kumalat ang video ni Bea, naisip ko, kung mananatili ako sa kanila, ako rin ang matatapos. Tahimik ko siyang tiningnan. Nagpatuloy si Marco sa pagsasalita. Pero kagabi, umuwi ako at patuloy kong inisip. Ano ang ginawa ko nang masampal ka, Ma? Tumayo lang po ako. Walang ginawa. Sa halip na kampihan ka, inalala ko lang ang biyenan ko. Lalong nanginginig ang boses ni Marco. Napakawalang hiya ko, Ma. Wala po akong karapatang maging asawa o maging anak. Bumuntong hininga ako. Ito ang salita na gusto kong marinig sa matagal na panahon. Ngunit nang marinig ko, mas naramdaman ko ang pait kaysa sa tuwa. Ang aking anak ay kailangan pang gumuho ng ganito para lang magising. Sabi ko, ikaw na ang bahala sa diborsyo. Ngunit ang importante ay ang susunod. Tumingala si Marco. Ang susunod po, matigas akong nagsalita. Tapos na ang buhay mo sa bahay ng pamilya ng asawa mo. Kailangan mong magsimula ulit mula sa ibaba. Maaari kang pumasok sa kumpanya ko. Ngunit huwag mong asahan ang posisyon na executive. Magsimula ka sa pinakamababang posisyon. Nagulat si Marco. Ngunit agad siyang tumango. Opo, Ma. Gagawa po ako niyan. Tiningnan ko siya. At huling nagsalita. Titingnan ko kung talagang nagbago ka. Ipakita mo hindi sa salita, kundi sa gawa. Yumuko ng malalim si Marco. Umalog ang kanyang balikat. Parang umiiyak siya. Pinanood ko ang pag-iyak ng aking anak at naisip ko, may pag-asa pa siguro. Kung talagang magbabago ang batang ito, may kabuluhan ang 10 taong pagtitiis ko. Nang hapong iyon, opisyal na ipinadala ang notification kay Ginoong Ben. Nagsimula na ang claim collection process. Nagulat si Ginoong Ben. Tumawag siya sa investment company at nagmakaawa. Palawigin niyo ang deadline. Bayaran ko muna ang interes. Nagbigay siya ng iba't ibang pagdadahilan. Ngunit matigas ang investment company. Maraming beses na kaming nagbigay ng pagkakataon. Wala na pong pagpapaliban. Sinubukan ni Ginoong Ben na maghanap ng pera sa ibang lugar. Ngunit alam na ng mga bangko ang kanyang credit status. Walang nagpapahiram ng pera. Kahit sa mga nagpapautang, tumanggi sila. Kumalat na ang balita na malapit nang malugi ang construction company ni Ginoong Ben. Iniulat sa akin ni Ginoong Ruel ang sitwasyon. Naiipit na si Ginoong Ben.
Nagsisimula na siyang magbayad sa kanyang mga kasalanan. Malamig akong nagsalita. Ituloy ang plano. Wala tayong dahilan para maging maawain sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Lumala rin ang sitwasyon ni Bea. Dahil sa video ng pang-aabuso na kumalat sa internet, hinuhusgahan siya kahit saan siya magpunta. Nabalitaan na umuwi siya ng tumatakbo nang magpunta siya sa supermarket dahil sa bulungan ng mga tao. Pinutol ng kanyang mga kaibigan ang koneksyon. Kumalat din ang balita na tumanggi siyang papasukin sa luxury brand store dahil nakilala siya. Hindi na maiiwasan ni Bea ang diborsyo. Si Marco ang unang nagdemanda. Humingi si Bea ng alimony, ngunit dahil sa video ng pang-aabuso niya bilang ebidensya, binaligtad ang sitwasyon. Sa halip, si Bea pa ang kailangang magbayad ng alimony. Siyempre, wala siyang kakayahang magbayad ng ganoong halaga. Nang gumuho ang kumpanya ng kanyang ama, nawala rin ang kayamanan na inaasahan niya. Pinanood ko ang lahat ng sitwasyon at naisip ko, may tinatawag na karma. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Ipinagyabang ni Bea ang kanyang glamour habang niyuyurakan niya ang kanyang biyenan. Ngunit ang glamour na iyon ay isang kastilyo na gawa sa buhangin. Nang humihip ang hangin, gumuho ito sa isang iglap. Ang construction company ni Ginoong Ben ay tuluyan ng nalugi. Ang lahat ng itinayo niya ay nawala sa isang sandali. Nawala ang bahay, kotse, at reputasyon. Hinahabol na siya ngayon ng mga nagpapautang. Eksaktong gaya ng sinabi niya sa akin, naging biktima siya ng mga nagpapautang. Hindi ako naawa kay Ginoong Ben. Kinutya niya ako sa harap ng aking anak. Pinagtawanan niya ako na may ina na nagtatago sa utang. Ipinagyabang niya na siya ang nagpapakain sa aking anak. Ngayon, binabayaran niya ang kapalit ng kanyang kapalaluan. Si Bea ay kailangan ding magsimula ng bagong buhay. Ngunit ang buhay na iyon ay kabaliktaran ng kanyang inasahan. Kailangan niyang magsuot ng uniform ng supermarket sa halip na designer dress. Kailangan niyang kumain sa kantin sa halip na fine dining restaurant. Nagtrabaho siya bilang cashier sa isang maliit na supermarket. Kumayod siya buong araw para lang kumita ng panggastos. Kailangan niyang ibigay ang karamihan ng kanyang suweldo para bayaran ang utang ng kanyang ama. Nang marinig ko ang balitang iyon, hindi ako gaanong sumaya. Nagtagumpay ako sa paghihiganti. Ngunit may kasabay itong loneliness. Naisip ko, ito ba ang katapusan na gusto ko? Siyempre, matagumpay ako. Ngunit kasabay nito, may pait akong naramdaman. Ang 10 taong pagtitiis ko ba ay para lang sa ganitong katapusan? Tinanong ko ang aking sarili. Ngunit mabilis na dumating ang sagot. Hindi paghihiganti ang gusto ko. Ang gusto ko talaga ay ang maging matino ang aking anak. Tiningnan ko si Marco. Tumupad siya sa kanyang pangako at nagsimula siyang magtrabaho sa pinakamababang posisyon sa aking grupo. Pumasok siya bilang kitchen helper sa hotel. Naghugas siya ng pinggan, nagdala ng mga pagkain, at naglinis ng sahig. Noong una, lampa siya. Marami siyang pagkakamali. Ngunit hindi siya sumuko. Palihim kong pinanood ang kanyang trabaho. Ang aking anak na nagtatrabaho mula madaling araw hanggang gabi. Ang kanyang kamay ay may kalus at napilayan ang kanyang likod dahil sa sakit, ngunit tahimik siyang nagtatrabaho. Sa tuwing nakikita ko siya, dahan-dahang lumuluwag ang aking puso. Nagbabago ang batang ito. Talagang nagbabago. Lumipas ang ilang buwan. Nagbago ang panahon. Muli akong bumalik sa kubo sa Bulacan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtatago. Bumalik ako dahil mas komportable ako rito. Kinalma ko ang aking sarili habang hinahawakan ko ang lupa sa taniman. Sinimulan ko ang araw ko sa paglanghap ng hangin sa madaling araw. Isang araw, bumisita si Marco. Nagmaneho siya sa kalsada ng probinsiya patungo sa amin. May dalang shopping bag. Sabi niya, "Ma, magluluto po ako ng hapunan ngayon." Nagulat ako. Kaya na palang magluto ng batang ito? Lampa, ngunit may pagmamahal. Nagluto si Marco ng sinigang na baka, beef sinigang. Naglagay siya ng tofu, naghiwa ng kalabasa, at naghiwa ng sibuyas. Kumulo ang kaldero, kumalat ang masarap na amoy sa kusina. Tiningnan ko si Marco habang naghahanda siya ng hapag. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan, siya ay isang duwag na nag-aalala lang sa pamilya ng asawa niya. Isang masamang anak na tinalikuran ang kanyang ina nang masampal ito. Ngunit ang taong nasa harap ko ngayon ay iba. Ang kanyang kamay ay may kalus at ang kanyang mukha ay sunog sa araw,
ngunit malinis ang kanyang mata. Kumuha si Marco ng soup ladle at nilagyan ng sinigang ang mangkok ko. Ma, tikman po ninyo. Kinuha ko ang kutsara at tinikman ang sabaw. Medyo maalat, ngunit ngumiti ako. Maalat. Pero pwede na. Ngumiti si Marco nang nahihiya. Ngumiti rin ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na may natunaw na isang bagay na matagal nang nagyelo. Magkatabi kaming kumain ng sinigang. Hindi kami masyadong nagsalita, ngunit hindi ito nakakailang. Sa halip, komportable kami. Pagkatapos kumain, umupo ako sa veranda at tumingin sa langit. Palubog na ang araw. Pula ang langit sa kulay ng paglubog ng araw. Umupo si Marco sa tabi ko. Sabay kaming tumingin sa sunset. Tahimik na nagsalita si Marco. Ma, babawi po ako simula ngayon. Sa pagkakataong ito, totoo na. Mahinang tinapik ko ang balikat ng aking anak. Wala akong sinabi. Ngunit sapat na iyon. Ang sandaling ito ang hinintay ko sa loob ng 10 taon. Ang tunay na pagbabago ng aking anak. Ang pagtayo niya sa sarili niyang mga paa. Gusto kong makita iyon, naisip ko. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa malakas na boses. Nagmumula ito sa pagtitiis at pagtitiyaga. Huwag maliitin ang pag-ibig ng magulang. Ang pag-ibig na iyon ay minsan nagiging pagtitiis, minsan nagiging hatol, at sa huli, nagiging pagpapatawad. Tuluyan nang lumubog ang araw. Dumilim na. Ngunit ang aking puso ay lumiwanag. Nabuhay ako ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon yon, nagtago ako. Nagpanggap akong mahirap na matanda sa probinsiya. Naghihintay ng pagbabago ng aking anak. Masakit ang paghihintay na iyon. Ininsulto ako, kinutya, at nasampal pa. Ngunit ang lahat ng iyon ay paghahanda para sa araw na ito. Ngayon, hindi na ako nagtatago. Nabubuhay ako sa kung sino ako talaga. Hindi bilang isang asset owner na nagkakahalaga ng 6 bilyong piso, kundi bilang isang ina ng isang anak. Hindi ako nahihiya sa aking maruming kamay. Ito ay Medal of Honor ng buhay ko. Mananatili ako sa kubo na ito sa probinsiya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Magtatanim ako, titingnan ang langit, at minsan ay kakainin ko ang sinigang na lulutuin ng aking anak, ang manugang na sumampal sa akin at tumawag sa akin na may amoy bukid. Nagbabayad na siya ngayon sa kanyang mga pinili. Ang biyenan na nangutya sa akin, nalulunod siya sa gumuho niyang buhay. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila. May naghihintay na bagong simula sa akin. Mga bagong araw kasama ang aking anak. Nagsisimulang lumabas ang mga bituin sa labas ng bintana. Ngumiti ako. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang ina na nagtiis sa loob ng 10 taon. Ang kwento ng isang babae na tinawag na may amoy bukid, ngunit sa huli ay nagtagumpay. At higit sa lahat, ang kwento ng pagbawi ko sa aking anak. Pagkatapos ng gabing iyon, kung saan magkatabi kaming nakaupo ng aking anak sa ilalim ng liwanag ng bituin, maraming beses nang nagpalit ng panahon. Namuhay ako sa kapayapaan sa kubo sa Bulacan, ngunit hindi ganoon katahimik ang mundo. Ang mga binhi na itinanim ko ay nagsisimulang mamunga isa-isa. Ang construction company ni Ginoong Ben ay tuluyan ng gumuho, na-finalize ang pagkalugi. At ang lahat ng ari-arian niya ay na-auction. Ang mamahaling apartment niya sa Makati, ang inangkat na kotse, at ang golf membership lahat ay nawala. Pumila ang mga nagpapautang, ngunit ang ari-arian niya ay kulang na kulang para bayaran ang utang. Ibinigay sa akin ni Ginoong Ruel ang balita. Si Ginoong Ben daw ay lumipat sa isang maliit na studio apartment sa probinsiya. Wala na siyang maipapakilalang business card at wala nang nagpapanggap na kakilala niya. Tumango ako ng mahinahon. Naalala ko ang sinabi niya sa akin. Ang pangungutya na kawawa, ang may ina na nagtatago sa utang. Ngayon, ang salitang iyon ay bumalik sa kanya ng buong buo. Ang buhay ni Bea ay nagbago rin ng husto. Nawala na ang kanyang marangyang nakaraan. Nagtatrabaho siya bilang cashier sa isang maliit na supermarket. Nakatayo siya buong araw, nagbabarcode at yumuyuko sa mga customer. Nakasuot siya ng pulang apron sa halip na Parisian dress. Ang mas mahirap ay ang tingin ng mga tao. Hindi kailanman nawala ang video ng pang-aabuso sa internet. Kung may nakakakilala sa kanya sa supermarket, magsisimula ang bulungan. Iyan siya. Iyan ang babae na sumampal sa biyenan niya.
Yumuyuko si Bea at tahimik na nagtatrabaho. Wala siyang matatakasan. Ang kanyang nakaraan ay sumusunod sa kanya na parang anino habang buhay. Nang marinig ko ang balita, hindi ako natinag. Wala akong awa. Naalala ko ang sandali na tinawag niya akong may amoy bukid at sinampal niya ako. Naalala ko ang kanyang malamig na tingin at ang kanyang mapanghamak na boses. Iyan ang karma. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Ngunit ang tunay na pinagtuunan ko ng pansin ay nasa iba. Iyon ay ang aking anak, si Marco. Tumupad siya sa kanyang pangako at nagsimula siyang magtrabaho bilang kitchen helper sa hotel. Noong una, lahat ay bago sa kanya. Nagdala siya ng mabibigat na kahon ng pagkain. Naghugas ng walang katapusang pinggan at kumayod mula madaling araw hanggang gabi. Minsan, palihim akong pumupunta sa hotel at pinapanood siya. Pawisan ang kanyang shirt, may kalos ang kanyang kamay, at pagod ang kanyang mukha. Ngunit iba ang tingin ng kanyang mata. Hindi na ito ang mahina at duwag na tingin noon. Ito ay tingin ng isang tao na may patutunguhan. Iniulat sa akin ng head chef. Masipag si Marco. Marami siyang pagkakamali pero hindi siya sumusuko. Kinikilala na siya ng ibang staff. Nang marinig ko iyon, tahimik akong ngumiti. Nagsisimula na ang aking anak sa tamang landas. Isang araw, bumisita si Marco sa Bulacan. May dala siyang shopping bag. Sabi niya, siya mismo ang pumili ng mga sangkap. Sariwang tofu, kalabasa, sili, at bottled sinigang mix. Nagulat ako, ikaw ang naghanda ng sinigang mix? Ngumiti si Marco nang nahihiya. Natutunan ko sa kusina. Tinuruan ako ng mga senior. Kinuha ko ang bote ng sinigang mix. Ang takip ay may bakas ng kamay. Binuksan ko ang takip at kumalat ang masarap na amoy. Magaspang, ngunit puno ng pagmamahal ang amoy. Naramdaman ko na parang may nagbablush sa isang bahagi ng aking dibdib. Pumasok si Marco sa kusina at nagsimulang magluto ng sinigang. Mas magaling na ang kanyang skill kumpara noon. Maayos na ang paghihiwa niya at sanay na siyang magkontrol ng apoy. Tumayo ako sa harap ng pinto ng kusina at pinanood ang eksenang iyon. Ang aking anak ay nagluluto. Ang anak na nabuhay nang komportable sa bahay ng asawa niya ay gumagawa na ngayon ng sarili niyang pagkain. Natapos ang sinigang. Naghanda si Marco ng hapag. Umuusok ito. Kinuha ko ang kutsara at nilasahan ang sabaw. Kumusta ma? Nagkunwari akong nag-iisip sandali at nagsalita. Maalat. Pero pwede na. Ngumiti si Marco ng malapad. Ngumiti rin ako. Magkatabi kaming kumain ng sinigang. Inubos namin ang isang mangkok ng kanin at pati ang sabaw. Nang mabusog ang tiyan namin, naging mainit din ang aming puso. Pagkatapos kumain, umupo kaming magkatabi sa veranda. Ang paglubog ng araw ay nagkulay sa langit. Ang pulang liwanag ay dahan-dahang nagbago sa kulay lila at pagkatapos ay asul. Tumingin ako sa langit at nag-isip. Lumipas ang 10 taon. Sa panahong iyon, marami akong tiniis, ininsulto, kinutya at nasampal pa. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi nawalan ng kabuluhan. Nagbago ang aking anak. Hindi na siya nag-aalala sa pamilya ng asawa niya. Nagsimula siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tahimik na nagsalita si Marco. Ma, salamat. Salamat po dahil hindi ninyo ako sinukuan. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ng aking anak. Salamat sa iyo. Salamat at bumalik ka. Matagal kaming nakaupo nang walang imik. Nagsimulang lumabas ang mga bituin isa-isa. Humampas ang hangin, isang malamig at sariwang hangin. Binalikan ko ang aking buhay. Ang negosyo na sinimulan ko sa pagbebenta ng lugaw tuwing madaling araw. Ang mga araw na itinuring kong Medal of Honor ang dumi sa ilalim ng aking kuko habang nagtatrabaho. Kumita ako ng 6.5 bilyong piso. Ngunit napagtanto ko na may mas mahalaga pa sa rito. Iyon ay pamilya. Ang bagay na hindi mabibili ng pera, hindi makukuha ng kapangyarihan ang tunay na pagbabago ng aking anak. Iyon ang ganti na hinintay ko sa loob ng 10 taon. Tinawag akong may amoy bukid. Pinalayas ako dahil nakakahiya. Nasampal ako at umagos ang dugo ko. Ngunit hindi ako gumuho. Sa halip, lalo akong lumakas. At sa huli, nakuha ko ang gusto ko. Hindi na ako nagtatago ngayon. Binitawan ko na ang titulo na asset owner na nagkakahalaga ng 6.5 bilyong piso at ang posisyon na chairwoman ng grupo ng Pista't Yaman. Nabubuhay lang ako sa kubo na ito, nagtatanim sa aking farm. Minsan,
Bumibisita ang aking anak at kumakain kami ng magkasama, sapat na iyon. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa malakas na boses. Nagmumula ito sa pagtitiis at pagtitiyaga. Huwag maliitin ang pag-ibig ng magulang. Kapag ang pag-ibig na iyon ay tumalikod, ito ang pinaka nakakatakot na hatol. Ngunit kapag ang pag-ibig na iyon ay tinanggap, ito ang pinakamainit na pagpapatawad. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa ninyo sa mahabang kwento na ito. Naway laging maghari ang pag-ibig at pagkakasundo sa inyong pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at subscribe po. Ang inyong suporta ay ang lakas ko para makagawa ng mas magagandang kwento. Mag-ingat po kayo at laging maging masaya.